Guys, sumiral na naman pagkagastos ko, joke. Hindi lang naman, minsan lang. So, andito kami sa Burger Craft. Ay, Craft Burger pala. And lahat ng ano nila is about burger. May konti namang rice. Ayan, may set. Pero mostly, yan, may drinks. Pero mostly may burger. Ayan. May nachos. Ayan. And big yung ano sizes ng kanila. So, yung isang burger pag nag-bite ka, pwedeng paghatian ng dalawa, siguro tatlo. And maganda rin na pumupunta sa kahit saang cafe actually. Pag magkakaroon ka ng, gusto mo magkaroon ng business, magkakaroon ka ng idea. And may dahilan din kaya mahilig kami na pumunta ng kakaibang cafe. Kasi lagi nila kaming pinagbebentagan eh. Magastos kayo kasi ganito, ganyan. Hindi. Tinitignan din namin yung budget namin. Kung meron kaming budget na kumain sa labas. At yung hinahanap namin is yung refreshing yung area, tapos yung kakaiba yung pagkain na i-offer. Yun naman ang hilig ng tao ngayon, di ba? Artistic, very refreshing, maganda sa mata, maganda ang vibes, welcoming. And tingnan natin mamaya kung anong order namin. Pipili muna kami. So, ayan. Wait lang, pipili muna kami. Mamaya ulit mag-video. Ready. Nice idea for kuan. Mas maganda pag gabi eh, naka-open ang light. And ay, may tao na doon. Ang galing naman ng gumawa ng nakaisip nito ano. Sa tingin ko ano to, yard nila to. Tapos yan is bahay dati. So medyo malayo kasi siya eh, Camp 7. Eh parang gumawa sila ng paraan. Wow. Ganyan talaga pag mahirap talaga ng maghanap ng pagkaperaan ano. Kasi pag i-realize mo yung population ng buong mundo, isang lugar is mas marami yung population kasi yung trabaho. Eh walang trabaho talaga yung iba. Or sabihin mo na kahit may paupahan ka sa building, kung yung gastos din sa tax at sa bills is malaki, kulang sa ano, hanap ka talaga ng paraan. And kailangan mo mag-isip ng ibang negosyo. Hindi porket may negosyo ka ng isa, kulang po yun. So, wow. Kaya nga, yung mga mayayaman na iba is mas lalong yumayaman kasi gumagawa sila ng paraan. Pinapadami pa nila ng yung iba klase ng business. Okay lang din naman yung ano, yung parehas. Tapos may mga sanga-sanga. Yun yung tinatawag nilang franchise. Pero pag yung ayaw mo mag-franchise kasi mahal din siya, parang gagawa ka ng iba-ibang klaseng business. Wow. So pag wala talagang artistic ang mind mo, kahit sa anong paraan, may stuck ka sa labor na sasabi nila. Or isang business lang. Yung hindi ka aalis sa comfort zone mo na sinasabi nila. Hindi naman pang uuyam yan, pero reality po to. Yung i-open mo yung pag-iisip mo o yung kakayanan mo kung may budget. Yun din ang problema natin, kung may budget. Ay, yun talaga ang problema kung may budget eh. Kung marami kang iniisip na pwedeng gawing business, pero pag budget, ay, wala rin. So, ayan. So, ito oh, kung may mostly ano, family, ayan oh, sa totoo lang, alam din namin kung may time na oo magastos masyado, pero compared sa ating paggagastos, hindi kayo marunong. Yung napapansin ko po hindi kayo marunong mag-ingat sa
maliit na bagay, kahit payong, iniiwan kung saan saan. Kung kunwari 100 pesos to. Tapos ilang beses ka bumili sa isang buwan, 10, 1,000 na yun. Or kahit isang clip or isang fashion na singsing, kung mahilig ka, kung hindi ka marunong magsinot na sabi nila, iniiwan mo kung saan saan, bibili ka ulit. Sayang yun. Imbis na nakakapunta ka sa ganitong lugar. At compare din natin sa mahal na damit at sa mas local na damit at mas mura or wagwag. Doon na lang ako sa mas local or sa branded. At least nakakapag-travel pa ako. Nakakapag-ipon, nakakapagpundar pa ng ibang business kung merong cash. Kasi mahilig din ako nito kasi kailangan ko yung energy. Kasi mahal din siya. Huwag basta-basta iwan dyan. Sa bahay, sabihin natin na yung isang area madaling masira kaya laging nininilisan o pinapalitan. Paano kung linisan mo kasi? Paano kung yung area na yun is may nakasandal na isang bagay tapos laging nababasa? Paano kung linisan? Parang yung isang area is wood tapos may nakasandal na wood tapos laging naulanan. Hindi na-stack yung tubig dun sa wood na yun. Imbis na yung space is mahanginan, etc. Nasa sa atin din kasi yun. Namin ko din naman na minsan hindi natin nakikita na basta kung may gusto tayo, bili tayo ng bili. Pero kailangan din natin isipin yung budget na sinasabi nila kasi lalo sa panahon ng crisis. So, habang hinihintay ito, nagle-lecture tayo. Hinihintay yung pagkain. So, ayan, mismanagement na sinasabi nila. Kahit pagiging isang leader, mismanagement ang tinatawag nila doon. Imbis na tingnan niya yung part na kulang siya, i-improve pa niya. Mismanagement ng lahat, pati characteristic. So, yung last na topic ko, di ba? Pag yung taong to, nakita niya yung kung kunwari ako, lalaki ako, may nakita kong sexy manamit, kita lahat na sinasabi nila. Ito lang natakpan at ang ikli ng skirt. Napag-isipin mo ng sexy naman nito, mag-aasawa to, promise ng maaga, or siguro gustong-gusto nito yung naano siya. Ayun tuloy, inaisip niya, ginawa niya. So, sexual harassment din yun kasi naisip mo tapos gagawin mo. Ayun na nag-lead sa rape. So, i-compare mo yung dalawa. Sinong may problema sa personality? Yung gumawa no, kaysa yung nagdamit. Kasi alam niya yung consequences kung bakit siya nagdamit ng damit. Iba din naman yung dahil siya nagdamit doon kasi uso at gusto niya. Always, kung nais mo yung consequences ng pananamit mo na yun, yung paano mag-isip yung iba, paano tignan ka. Pero may part din na always pray kung ganun ang pananamit mo para hindi kaya ng mga predators na sinasabi nila. Well, nasa tao talaga, nasa personality, characteristic. So, kailangan talaga nating i-develop. Paano tayo mag-isip? Paano natin kontrolin yung sarili natin, patience, and consider something. Kasi dahil sa pag-iisip na yun, nagbigay ka na ng judgment sa sarili mo. Nag-judge ka ng masama sa ibang tao na, nag-judge ka lalo sa iyong sarili, nagbigay ka na ng hindi maganda. So, ang tagal ng order o mamaya ulit, pagdating ng order. So, ganun lang yun ang buhay. So, may nakalimutan ako sabihin. Number 1 pa lang. Plus 10% sa ano daw, sa pag iba yung ano din, yung bibili ka ng, yan, may sizes siya, large, XL, XXL, tapos may additional 99 pesos kung gusto mong i-flip daw nila yung ano, top ng ito, buns, tapos gagawin nilang pizza. Yun, ito may flavor siya na 6. Plus 99 pesos. And plus 10% additional, sunod din? 10%? Plus 10% sa order mo daw. Di ang mahal ng ay, service. Ayan. Paano kung 1,000 magkanong 10% nun? Multiply mo nga. 100. Additional, wow. Laki nung 10% na yun, ha? Parang yung, anong tawag doon? Parang nirent mo yung space. Plus additional 10% sa order mo. Sa service nila. Kamang ka na dahil naisip 13 tax yun in item. Parang daw sa ibang bansa na separate ang bill tapos yung tax. Tapos iba po yung, minsan iba pa yung ano.
Ay, ibig sabihin, hindi yung pagkain ng ano, parang ginawa nila ng adjust kasi malalaki yung service. Tingnan natin kung sulit talaga siya. Kung gaano kalaki yung large na yan. And sulit yung sinasabi nilang 10% na additional sa order. Kasi baka gusto nilang magbigay ng service na sulit, pero paano naman nila i-consider yung patong nila, yung bayad nila sa staffs nila, kaya gano'n na lang ginawa nila. Baka gano'n. And ano ba yung isang kwan na nakalimutan ko yun, part na kung mahilig ka ng ganito ulit, yung may leisure life kwan, expect mo na wala kang maipon talaga. And dahil wala rin kaming naipon kung saan napupunta, di mas magandang ganito na lang naisip namin. Kasi pag mag-aalkansya ka, nakukugot mo din. Di, mas maganda naka-relax kami mas minsan. Kaysa yung nag-ipon ka nga pero hindi mo alam kung saan napupunta. At least, parang na-binudget mo talaga na maigi. At naka-relax ka pa. At at least sa stress depression na nararamdaman mo. So, yung kinuha kong yung toppings niya sa pizza burger is veggie mushroom puliw and 4 cheese. Tapos yung flavor ng burger is kanimaki nori burger. Ewan kung ano yung kanimaki, pero crab, ano siya? Ayan. Crab. Mas marami siyang crab in one. May meat naman, may veggies din. Para mas madaming veggies kasi for sure oily. Nano ko, ayan. Ayan mga ingredient niya. Tapos ayan ang ingredient, pare-parehas sa XL and XXL. Ayan. So, meron silang ganyan. Footlong. May nachos, may fries na kapag ibang flavor, and of course, mga ganito yung offers ng cafe. So, medyo matagal. Sabihin mo nang maghintay siguro ng 20 to 30 minutes. Or 10 to 15 or 10 to 20. Guys, punasan ko muna yung lens. Dumating na yung orders. Ayan o. First time down nila to. So, ako pa lang nag-order. So, maray mo certain nga na may tuloy-tuloy na mamaya mag-order ng ganito. With yung flinip nila tapos yung pizza. Wala pang nag-add-on daw. Ayan, yung light. So, ayan. So, regular po siya. Regular na burger buns. Bread. So, mas malaki siguro yung XL. Mas malaki yung XXL. So, sabihin mo na at least kasi 200 plus to sa laki ng bilihin siguro sabihin mo na sige plus 10%. Okay. Not totally agree. Okay. So hatiin namin kasi magkakaiba so hatiin namin ng tatlo, so magtitikiman kami. Hindi yung pagkain, hindi yung ano. So mukhang colorful. Yung ano kasi, bakit papel, kahoy. Dapat, kulang pa sila hindi pa sila masyadong nag-invest ng materials nila for kitchen. Tatlong cut. Yan. Ganito na naman magtipid para matikman lahat. Ano ba yan? Ala, nagutay kanya ako. Nagutay ako. Ay. Pero pitikman ko tong nila. Okay lang naman yung pizza. Ano din naman yun? Kebab din yan? Ay. Masarap. Yung pizza kasi same naman iikot ko yung next na kakain nito niya. So, kakainin muna natin yung share tapos iikot yung plate. Uy, nawalan ako ng crab. Wait. Kain muna ako. So, yan. Tapos na kaming kumain. Sa tingin niyo sulit yung bayad?
Ano? Sulit yung bayad? Oo. Oo daw. So, kung akong may experience ng budgeting at yung bayad na Ingat ka na. kasi yung ano eh, yung burger namin eh, with price pa yun eh. 80 pesos. Kompleto pa yun, may cheese siya. Meron din siyang veggies na kunti. Ang pinakamahal is 120. Small is 80. Tapos yung medyo malaki na ay sa patty pa lang pagkakaiba. Yung small na patty is 80 with fries na yun. Tapos 120 yung malaki na with fries. 200 plus kasi ito eh. Yan eh. So, sabihin ko na okay na kasi city to. Yung tax nila. Ewan kung inuupahan nila to or sa kanila. Sulit! And babayaran ko is 1229 ata yun. Tapos ang 10% is 122.90 cents. So, kasi punong-puno naman siya eh. Sulit. Punong-puno. Ganyang kataba talaga siya. So, yan. Kailangan namin magsilong kasi nag-drip. So, thank you guys for watching. Try to come here also. And order. Sulit siya. Magta-taxi lang kayo kung hindi nyo alam. For sure, alam naman nila yun. So, sa Camp 7, 3 Gladula, ano ba yung ano yan? Amparo Heights. May konting road na pupuntahan ka lang. For sure, alam naman siguro ng taxi driver yun. Pero pag lalakarin mo from the main road, konti lang naman ang lalakarin mo. So, Ben Veranda. Inopen nila yung ano, ilaw dyan. Kanina hindi. So, yung drinks nila sulit din. Caramel salted din kuha namin. Caramel salted nga talaga. Yun lang gamit nila yung straw na papel. Baka environmental friendly. And hindi siya makahigop. Ayun ang problema sa paper na ano. Na straw. So, yan. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the notification, comment if you want, and share. Hindi yung negative yung sinabi kong ano syempre yung fuel traveling teaman nila. Kailangan natin intindihin. Iwan natin kung talagang sa kanila to or inuupahan nila. And kompleto naman, meron pa siyang ganito na papel. Meron din siyang, ayan yung napukulang ng tissue. May serving water na libre. Tapos, yung lalagyan pa talaga nila ng ano, kami na nagsaserve din namin nilalagyan ng ganyan. Pampaano ng mantika. And may free wifi. Automatic free wifi. Tudusawa na pwedeng umupo dito. Pwede sigurong umaga hanggang hapon. So, sulit na siya. Kung ang dami nating i-consider. Yun yung ano din nila. Yung ito. Yung ibang binayaran natin. Kasi wala atas, hindi sila ata nag-invest ng utensil na hinuhugasan na yan. Mas gusto nila yung itatapon na lang. Ay, oo, yung tubig pala. Kung maghuhugas, so nga pala mahal. So, ganun. Kaya masya mahal. Kasi lahat binili. Lahat itatapon. Pwera yung plato. Ayan. Sabi nga ng yung mga kasama ko is, ang cute ng CR nila. True. Ayan yung space. So, pag at yung height, ganyan lang Ganyan lang. So, yung malaki, matangkad, wala na. So, mag-adjust tayo yung space. Tapos yung bowl. So, talagang mag-adjust tayo nito. Wait. Kung maliit yung CR sa boarding house namin, mas maliit to. Parang in-adjust talaga. So, bye!